Ang minahan ng Secret Silver ay masigasig na hinukay ng mga miyembro ng Tiger Scorpion Squad, umabot sa lalim na mahigit 400 metro kwadrado, halos katumbas ng ilang silid-aralan. Nakatuon sila sa mabilis na pagkolekta ng Secret Silver nang walang pahinga. Napakaraming bloke ng Secret Silver ang nakatambak sa harap ng Tiger Scorpion Squad. Sa kanyang malaking puso, ang dalaga ang pinakamasipag, walang tigil sa pagkolekta. Pagkaraan ng ilang panahon ng pagsisikap ng Tiger Scorpion Squad, natapos na rin sa wakas ang bahagi ng kalbong kasama. Ang bahagi naman ng gwapong binata ay halos naubos na rin ilipat. Ngunit sa bahagi ng dalaga, napakarami pa ring Secret Silver, nakasalansan ng mahabang hanay. Nakitang nagsusumikap ang squad na nagtatrabaho para sa kanya, nagsalita ang binata para palakasin ang kanilang loob, napagod kayo. Pagkatapos nating ilipat ito, bibigyan ko ang inyong squad ng isang bahagi. Ang kalbong kasama, na may hawak na isang tumpok ng Secret Silver, ay napanganga nang marinig ito, hindi makapaniwala. Sobrang saya niya na parang mababaliw. Wow! Maraming salamat, Lord. Sa ganito karaming Secret Silver, kahit isang bahagi lang ang makuha namin, malaki na ang halaga nito. Ang puhunan lang namin ay kaunting oras at lakas. Hindi rin mapigilan ng dalaga na humanga. Salamat po sa inyong kabutihang loob, Lord. Ngunit matatag pa rin siyang umiling sa pagtanggi. Pero huwag na po. Hindi po namin matatanggap. Malamig at tiyak na nagsalita ang binata, wala akong pakialam kung tatanggapin nyo o hindi. Gusto kong ibigay sa inyo, kailangan nyong tanggapin. Bahagyang nanginig ang katawan ng dalaga. Pagkarinig nito, paano pa siya tatanggi? Nagmadali siyang iwasto ang sinabi, Opo, maraming salamat po, Lord. Nakita ng binata na epektibo at masunurin ang Tiger Scorpion Squad, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Kapag mahina ka, walang silbi ang galit. Kapag malakas ka na, kahit ang kabutihang loob ay hindi maaaring tanggihan. Hehe, ang sarap talaga sa pakiramdam. Bigla, tila nakaramdam ng panganib ang dalaga at napaungol. Agad siyang lumingon sa binata at nagbabala, Lord. Hindi maganda. Naramdaman na rin ng binata ang papalapit at sumagot, alam ko na. Hinihintay ko sila. Ang itim na ulap sa tabi nila ay biglang umalimbukay. Click, click, click. Sa tahimik na espasyo, umalingaw ang tunog ng napakabilis na mga yapak. Papalapit ng papalapit ang mga mapupulang mata. May tao. Ang 4 na miyembro ng Tiger Scorpion Squad ay agad na natensyonado. Lahat sila ay tumingin sa direksyon kung saan nanggagaling ang tunog na parang nahaharap sa isang malaking kaaway. Ngunit ang mahinang tunog ng mga yapak na ito ay mabilis na narinig mula sa ibang direksyon, sa harap, sa likod, sa kaliwa, sa kanan, lahat ng dako ay puno ng mga yapak na mabilis na papalapit sa kanila. Galing sila sa lahat ng direksyon, pinaliligiran sila. Ang itim na ulap ay nagulo dahil dito. Sa loob ng itim na ulap, isang grupo ng mga balit madmen ang agad na lumitaw. Iba-iba ang itsura ng mga taong ito, ngunit bawat isa ay may madilim na aura. Matatangkad sila at payat, ang balat sa mukha at katawan ay maputlang-maputla na parang matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Ang kanilang mga mata naman ay pulang-pula at puno ng dugo. Ang mga taong ito ay parang mga refugee, parang mga mababangis na hayop o parang mga gumagalang zombie o halimaw. Ang kanilang mga bibig ay patuloy na sumisigaw, sariwang laman. Sariwang laman. Ngunit ang blood key sa katawan ng mga taong ito ay napakasagana. Ang tinili, vital essence, sa tuktok ng kanilang ulo ay umaabot sa langit na parang usok ng babala. Malinaw na lahat sila ay mga tunay na martial Dao Grandmasters. Sa wakas ay tuluyan nang nagbago ang ekspresyon ng 4 na miyembro ng Tiger Scorpion Squad. Natakot sila, ang kanilang mga katawan ay kusang umatras ng paunti-unti. Lahat sila ay Grandmasters. Martial Dao Grandmasters. Bakit sila narito? May pangit na mukha, nagsalita ang dalaga, anong kalokohan yan? Kung hindi sila Grandmasters, mabubuhay ba sila dito ng ganito katagal?
Base sa itsura nila, sila na marahil ang mga martial Dao madmen sa mga alamat. Malamang, lahat ng martial Dao madmen mula sa ika-25 hanggang ika-30 palapag ay nandito na. Ang umatake sa Red Snail Squad noon na naging dahilan ng pagkawala ng kontak nila ay malamang sila rin. Lintik. Ang mga hayop na ito, pati sarili nilang lahi kinakain. Dati, mag-isa lang silang kumikilos. Kailan pa sila nagsimulang kumilos ng sama-sama? Karaniwan, ang ganitong sitwasyon ay may isang posibilidad lamang. Isang boses ang umalinggaw sa tabi ng tainga ng 4 na miyembro ng Tiger Scorpion Squad. Lumingon sila para tingnan. Nakita lamang nila ang binata na kalmado pa rin tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang direksyon, habang payak niyang sinabi, sa mga taong ito, lumitaw ang isang may absolutong lakas na namumuno sa kanila. Iyon ang kanilang hari. Agad na. Natigilan ang 4. Ano? Hari? Isang segundo pagkatapos, isang malutong na tunog ng palakpak ang narinig mula sa direksyong tinitingnan ng binata. Mabilis na humawi ang itim na ulap. Isang matangkad at balingkinitang anyo ang lumabas mula sa itim na ulap. Isa itong binata na may maputlang mukha, bahagyang lubog ang mga pisngi, at may kakaibang tingin sa mga mata. Pinanatili niya ang kilos na pumapalakpak habang lumilitaw sa harap nila. Nakasuot siya ng lumang combat suit at alloy combat boots. Sa unang tingin, ang kanyang kasuotan ay hindi gaanong naiiba sa grupo. Ngumiti ang binatang ito habang nakatingin sa naunang binata, ikaw ang pinakamatalino at pinakamalakas. Kaya't ang iyong dugo at laman ang pinakamasarap. Kapag kinain kita, mas lalakas pa ako. Nagsalita ang binatang ito na may natural at kaswal na tono, na para bang ang pagkain ng tao sa kanyang mga mata ay isang napakaordinaryong bagay lamang. Nang marinig ang mga salitang ito, nagpakita rin ng pananabik ang mga mukha ng mga martial Dao madmen sa paligid. Isa sa kanila ay nagsalita ng paos, ikaw na ang bahala sa binatang iyan, ngunit ang 4 na iyon ay kailangang iwan mo sa amin. Ang isang iyon, na may mapupulang mga mata, ay dinilaan ang kanyang mahaba at kakaibang dila, tumawa at sinabi, "Siyempre. Palagi kong kinakain lamang ang pinakamasarap." Narinig ng dalaga ang pagkakakilanlan ng pinuno at sumigaw sa gulat, ang bituin ng silangan ng nakaraang henerasyon. Hindi ba't patay ka na mahigit 10 taon na ang nakalipas? Ang mga salita ng nasa edad na lalaki ay parang isang batong nahulog sa lawa, lumilikha ng sunod-sunod na alon. Lahat ng mata ay sabay-sabay na napako sa kanya. Lumingon ang unang binata at nagtanong, kilala mo siya? Tumango ang dalaga, basang-basa ng malamig na pawis ang mukha, at sumagot, Lord, huli na po kayong dumating kaya maraming bagay kayong hindi alam. Noong panahong iyon, wala pang 7 luminaries ang Eastern Military Region. Tanging ang mga henyo sa pinakamataas na antas ng lakas ang tinatawag na bituin ng silangan. Ang taong ito ay isa sa kanila. Noong panahong iyon, sa kanyang 13 star combat power, pumangatlo siya sa pangkalahatang ranggo ng Eastern Star Generals. Gayunpaman, mahigit 10 taon na ang nakalipas, sa isang misyon para sugpuin ang isang malawakang pag-aalsa sa Earth Cave, nawala siya. Akala ng lahat ay patay na siya. Hindi namin inaasahan na nagtatago pala siya rito, nabubuhay sa pamamagitan ng paglamon ng dugo at laman ng mga kapwa Grandmaster. Pagkatapos sabihin ng dalaga ang huling pangungusap, ang kanyang tono ay naging napakakomplikado at puno ng panghihinayang. Ang iba pang miyembro ng Tiger Scorpion Squad, na pangit na ang mga mukha, ay lalo pang pumangit. Napahawak sa ulo ang kalbong kasama at umungol, ano? Mahigit 10 taon na ang nakalipas, 13 stars na ang combat power niya. Mas malakas pa ng kalahating star kaysa sa ipinakita ng Lord noon. Gaano na siya katakot ngayon? Ang Lord ay 12.5 stars lang. Tapos na ba tayo? Tiningnan ng dalaga ang kalmadong ekspresyon ng binata, pagkatapos ay huminga ng malalim at mabilis na sumigaw, tumahimik. Hindi pa tiyak na mas lumakas siya.
Dahil sa loob ng mahigit 10 taon, wala siyang sapat na yaman para mapunan, bumaba na rin ang kanyang blood ki. Sa kasalukuyan, ang kanyang combat power ay tiyak na wala na sa tuktok. Natigilan ng iba. Maingat na pinag-isipan, mukhang tama nga ang lohikang ito, at ang kanilang ekspresyon ay pansamantalang lumuwag. Ang baliw na pinuno, na nakatayo sa malayo, ay tila narinig ang pinakanakakatawang bagay sa mundo at napahawak sa tiyan sa katatawa. Haha! Nakakatuwa! Wala akong sapat na yaman para mapunan. Sinasadya niyo ba akong asarin? Biglang namula ang kanyang mga mata. Ngumisi siya ng napakakakaiba. Pagdating sa yaman, hindi ba't narito na mismo? Sige, ayoko nang magsayang ng laway sa pagkain. Malapit nang matapos ang hapunan ko. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang gumamit ng skill. Agad na kumulo ang itim na ulap sa paligid, pagkatapos ay lahat ito ay pumulupot patungo sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng killing intent. Dapat kayong magpasalamat na makikita ninyo ang anyong ito, mga hamak na nilalang. Siya ay parang naging isang higanting ipo-ipo, kumakatawan sa pinakamalalim na kadiliman, walang tigil na lumalamon ng lahat ng bagay sa paligid. Ang 4 na miyembro ng Tiger Scorpion Squad, nahirap na nakahanap ng kaunting kapanatagan sa pag-iisip na humina na ang lakas ng baliw na ito, ay agad na nawasak ang kapanatagang iyon. Maputla ang kanilang mga mukha, pinipilit nilang labanan ang kakaibang malakas na hangin. Isang malakas na ungol ang umalingaw-ngaw. Nagbago ng anyo ang baliw na pinuno. Lumitaw siya na parang isang masamang hayop mula sa impyerno. 2 sungay na paikot ang tumusok sa langit. Ang matutulis niyang ngipin, parang mga punyal, ay sumisilip sa likod ng kanyang mahaba at palikulikong dila. Ang kanyang mga kuko ay parang mga karit ni kamatayan, handang pumunit ng anumang bagay na maglakas loob humarang. Ang malalaking pakpak ay nagbigay sa kanya ng mas maliksing paglipad. Ang dalaga at ang Tiger Scorpion Squad ay nanindig ang balahibo. Ano ito? May mga matang asul at dilang mahaba na parang ahas, mayabang na ipinagmalaki ng baliw na pinuno ang lahat ng lakas na dumadaloy sa kanya. Ito ang pakiramdam. Biglang naging panatiko ang kanyang ekspresyon. Bituin ang silangan. Napakatagal na noon. Noong panahong iyon, kasing hina ako ng isang langgam. Mabuti na lang at nagkaroon ng pag-aalsa sa Earth Cave na nagpadpad sa akin sa malalim na bahagi nito. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ginabayan ako ng Diyos sa daan patungo sa sukdulang Marshall Dao. Bahagyang kumilos ang ekspresyon ng unang binata dahil nahuli niya ang isang salita sa sinabi nito. Diyos? Nagtanong ang binata, anong ibig sabihin ng gabay ng Diyos? Ngunit hindi siya pinansin nito at basta na lang nagpatuloy, ang esensya ng Marshall Dao ay ang paggamit ng iba't ibang paraan para palakasin ang sarili. Tama ang sinabi niya. Kung ang otherworldly beasts ay maaaring maging pagkain para palakasin ang martial artist, kung gayon, ang paggamit ng martial artist bilang pagkain ang pinakamagandang sustansya para sa Marshall Dao. Kumulot ang noo ng binata at nagtanong siya. Sino ba talaga siya? Hindi pa rin sinagot ng baliw na pinuno ang binata. Sa halip, ibinuka niya ang kanyang mga braso, bahagyang itinaas ang ulo, at tumawa ng malakas. Hahaha! Ngumisi siya ng mayabang, tumatawa ng malakas. Bituin ang silangan, Lineway Chaitin. Ngayon, ako ang demonyong araw ng darating ang araw na ang aking liwanag ay lalabas sa Earth Cave, babalutin ang buong kalupaan. Ang mga mukha ng 4 na miyembro ng Tiger Scorpion Squad ay maputla na parang papel, halos wala na silang lakas kahit para hawakan ang kanilang mga sandata. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw sa tabi ng tainga ng lahat. 2 beses na kitang tinanong. Hindi mo ba narinig? Lahat ay nagulat at tumingin sa isang direksyon. Nakita nila doon ang isang matangkad na anyo na tahimik na nakatayo. Ang unang binata iyon. Nakayuko siya, ang 2 kamay ay nasa bulsa, nagpapapogi, habang ang kanyang ki ay lumalabas ng napakalakas. Mukhang ni isang salita ko ay hindi mo narinig, ano?
May bahid ng paghamak at pag-insulto sa mga mata ng binata. Ngumisi siya na tila gustong tumawa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. CJ, ako na mismo ang hahanap sa siya na tinatawag mo. Boom! Isang walang kapantay na umaapaw na killing intent ang sumabog mula sa binata, na parang yelong tumatakip sa lupa. Sa isang iglap, ang killing intent ay hinipan palayo ang lahat ng itim na ulap sa loob ng ilang libong metrong radius sa paligid niya. Sa sandaling ito, tumigil ang ngiti sa mukha ng baliw na pinuno, nanigas ang kanyang ekspresyon. Ito. Anong uri ng presensya ito? Sino ka ba talaga? Nakita niyang humakbang ang binata patungo sa kanya. Sa likod ng hakbang na ito ay isang bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Sa harap ng nakakatakot na killing intent na ito, ang baliw na pinuno ay parang isang alitaptap lamang sa ilalim ng maliwanag na buwan, napakaliit. Iwinasiwas ng binata ang isang kamay at sumugod. Nakita na lamang ang katawan ng baliw na pinuno na nagkawatak-watak. Boom! Sumabog ang katawan niya, ang itim na liwanag ay namatay. Sa sandaling ito, tanging ang malamig na mukha ng binata ang nakikita. Sa mga mata ng Tiger Scorpion Squad, isang matangkad at makisig na anyo ang nakarepлекta. Kalmadong bumigkas ang anyong iyon ng isang pangungusap sa kaluluwa ng baliw na pinuno, kung ikaw ang araw, ano naman ako?